are the Jesus of Philippines, O God. Still, you are in control, O God.
Salamat, Lord, for always reminding us that whatever situation we are in right now, God, still you are in control, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this privilege, oh God, to worship your name, to give you praise, oh God. Lord, it is a privilege, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, God, that without you we are nothing, Panginoon. Thank you, God, for the open heaven, for you are pouring out, Lord, your blessing upon blessing, favor upon favor, oh God, anointing upon anointing, provision upon provision, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God, for you are faithful. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. And we thank you for your message today, this morning, oh God. We thank you for every revelation, oh God, that you were gonna transform sa mga buhay namin, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. To you alone the glory, honor, praises, and power, oh God. In the mighty name of Jesus. And everybody shouts, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. God is good. All the And time. all the time. God is good. Amen. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Kapulit masasalamat sa iyo lamang. Yes. Hallelujah. So, before anything else, ladies and gentlemen, we're so blessed, we're so glad, we're so privileged dahil tayo po ngayon ay live na live sa ating church dito sa Balikwan. Minsan pa, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sabihin mo, God is good. Comment down below that God is good and all the time He is good. Amen. Amen. So, ilang oras na lang, ilang araw na lang, amen, ilang week na lang, tayo po ay magsasama-sama dito sa lugar na ito. Amen. Tayo po ay pwede nang mag-gather kasi minamadali na tayo ni Lord. Meron siyang magandang gagawin sa bawat isa. Hallelujah. So, dahil God is good and all the time He is good, meron pong mag-share sa atin. Magandang lalaki po ako sa kanya, pero alam ko magandang lalaki din po siya sa akin. Amen. Because He's a man with a great God. So let us welcome everyone. Soon to be pastor na rin siya. Pastor, brother, a friend, a good friend, Kuya Pogs. Amen. Hallelujah. Good morning po sa lahat. Hallelujah. Salamat po sa praise and worship. Kami pala yung nag-praise and worship kanina. And, binabati ko po good morning po sa lahat. Good morning po sa True Vine family. And sa mga lahat ng nanonood ngayon, magandang gabi po sa Baguio, sa Pangasinan, and sa mga kasama po namin ngayon sa churches. Yung message po natin ngayon is about privilege. It's a privilege. Alam niyo po, it's a privilege sa akin magsalita po ngayon. Kahit na medyo kinakabahan ako, pero it's a privilege na maglingkod po tayo sa Lord. Kaya alam niyo po, ito yung na-realize ko. Sige po, yung mga hindi pa naka-like, naka-share, i-like and share na po yung live streaming po natin. Kasi po, napaka-importante na makarinig yung mga relatives natin na hindi pa nakakilala kay Lord. Ito yung time, ito yung oras para i-share mo yung live streaming natin ngayon para sila din makaranas ng salita ni Lord. And before that, mag-pray muna po tayo. Sige po, let's pray. Let's welcome the Holy Spirit to lead us, to guide us. Okay po. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat sa biyaya mo. Salamat, O God, that hindi mo kami pinapabayaan na hanggang ngayon wala kaming sakit. Hanggang ngayon, Panginoon, we are
kami, Lord God, ligtas kami, Panginoon. Kaya salamat that truly, Lord God, you are faithful sa buhay namin. Kaya nagpapasalamat kami. Right now, Panginoon, i-open mo, Lord God, yung mga puso namin, yung mga kaisipan namin na tanggapin ka, Lord God, na matanggap, Lord God, yung mga revelation mo, Lord God. Kaya salamat, Lord God, that kasama ka namin, Lord God. And Lord, the Holy Spirit, lead us, guide us, Lord God. Give us a wisdom, Lord God. And Lord, give us an understanding, Lord God, to your word, Lord God. We honor you, we glorify, Lord God, we trust on you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen! Amen! Amen po, no? Alam niyo po, it's a privilege to tumayo po dito. And alam niyo po, ito yung na-realize ko na walang pinipili si Lord. Walang pinipili na maglingkod si Lord. Walang pinipili na tumayo dito si Lord. Kaya nga ngayon, no? Yung nakikita niyo po ngayon, si Kuya Pog, sabi ko pala si Kuya Pog, isa sa mga leaders, disciple ni Dad, and patuloy po natin pag-pray ang ating pastor because we love him so much. Kasi gagawin niya pang patuloy si Dad, si Lord. Kaya po, yun, no? Salamat sa mga audience ko ngayon dito. And yun po, napatuloy po tayo. Sige po, yung mga hindi pa nag-like, nag-share, i-share nyo na po. And then mag-comment po kayo ng Amen. Para makita natin kung nanonood po talaga kayo, no? Para makita natin kung nagsusubaybay po talaga kayo. Sige po, mag-comment po kayo. Amen. And magandang gabi po sa lahat, no? Ngayon po, sisimulan na po natin yung message po natin. And the title is, it's a privilege. It's a privilege na tumayo po dito. Ngayon po, it's a big privilege to have a relationship with God. Tandaan po natin, it's a blessing kapag meron tayong higit na relasyon sa Lord. And it's a privilege na makita natin yung relasyon natin is nag-grow, namumunga yung relasyon natin sa Lord. Di ba, ang sarap sa feeling kapag yung isang tao na pinagpili mo, nagkaroon ka ng relasyon sa kanya. O yung crush mo, nagkaroon ka ng relasyon sa kanya. Di ba, ang sarap sa feeling? Di ba? Mas masarap yung feeling kapag kay Lord na. Hindi ko ba? Kapag kay Lord na, yun yung pinakamasarap na feeling na relasyon yung kay Lord. Kaya po, it's a big privilege to have a relationship with God. Kaya kung wala ka pang relasyon sa Panginoon ngayon, ito yung oras para maranasan mo siya. Ito yung oras para magkaroon ng higit na relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Type amen po sa ilalim. And let us not take our relationship with God as a burden, but as a privilege. Alam niyo po, ito yung kapag sa atin na matatagal ng Kristiyano, ito yung napansin ko rin sa sarili ko na minsan nagiging burden. No? Nakakalimutan natin na privilege pala yung relasyon natin sa Lord. Ano po ba yung yung ginagawa natin para kay Lord? Alam niyo po, basic lang. Basic lang yung ginagawa natin sa Lord para mag-grow tayo. Para mag-grow yung relasyon natin sa Lord. Hindi naman natin siya binibigyan ng flowers. Hindi naman siya natin, yung laging nakikita. Kasi hindi naman natin pala nakikita sa Lord. It's by faith, di ba po ba? And, yun po, no? Para mag-grow yung relasyon natin sa Lord, gawin lang po natin yung basic life natin. Napakasimple lang po yung basic life po natin. Devotion, Sunday service, life po, and then yung training po natin. Napakasimple lang po yun para mag-grow tayo. Talaga po. And dito po, no, why do we take God for granted? Minsan, ito, no,
uh, na ano natin, uh, minsan nakakalimutan natin, meron pala tayong relasyon sa Lord. Hindi natin nagagawa yung part natin because we see our relationship with Him as a burden, a responsibility, or a routine. Minsan ito, nakikita natin yung relasyon natin sa Lord parang routine na lang. Parang yung gawa ko alam. Hindi, pero, parang ano, no, umiikot na lang. Parang wala nang ano, wala nang, ano yun, yung relasyon natin sa Lord, parang ulit-ulit na lang. Parang nagiging boring na, nagiging burden na. And, parang, ano yun, yung nakakalimutan na natin yung part natin para mag-grow tayo, para lumalim pa yung relasyon natin sa Lord. And, hindi lahat nakakapag-worship, sabi nga, hindi lahat nakakapag-pray, nakakapagbasa ng Bible, kasi wala pa silang relasyon sa Lord. Ito, no, kapag nagkaroon tayo ng relasyon sa Lord, dito ka nag-i-start na, ano yun, yung nakita mo yung sarili mo na napakasarap pala sa piling yung may relasyon sa Lord. And napakasarap palang mag-worship sa Lord. Napakasarap palang magbasa ng Bible or ayun yung magpuri kay Lord. And then, may babasahin ko ako dito na Bible verse. 1 Corinthians chapter 15, verse 9 to 10. At sabi po dito, sige po, buksan niyo po yung mga Bible, no? For I am the least of the apostle and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Verse 10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effort. No, I work hard than all of them, yet but grace of God that was with me. Ano po yun, by the grace of God, we have a relationship with the Lord. By the grace of God, you are here. By the grace of God, you are saved. By the grace of God, na hindi tayo pinapatay yung mga nagkaroon ng relasyon sa Lord. Hindi, yung mga Kristiyano na hindi tayo, ano yun? Kasi yung dating panahon, pinapatay po yung mga Kristiyano. Yung nagkakaroon ng relasyon sa Lord. Pero ngayon, we are free, we are set free, because si Lord, sinet free na tayo noong 200 years ago. Namatay si Jesus para sa iyo, namatay si Jesus para sa atin. Kaya yun po, no? It's a privilege to have a relationship kay Lord. Kung wala ka pa ngayon, tanggapin mo si Lord as Lord and Savior. And patuloy po tayo, no? Ito po, no? Tinignan ko po sa sa dictionary yung privilege. Privilege po pala means a right, benefit to some people, a special opportunity to do something honorable. Alam niyo po, it's a privilege pala na mag-serve tayo kay Lord. It's a privilege pala na pinili tayo ni Lord. Alam niyo po, hindi mo man pinili si Lord, pero tayo pinili tayo. Yun yung pribileyo na kailangan mong, yung kailangan mong matanim sa puso mo that we are called. Pinili ka ni Lord. Tulad ko, pinili din ako ni Lord. Alam niyo po, dati wala namang kwento yung buhay ko. Pero nung nagkaroon ako ng relasyon sa Lord, hindi nagkaroon ng kwento yung buhay ko. Kala ko, wala nang iaangat yung buhay ko. Kala ko hindi ako makakapagtapos. Diba? Pero alam niyo po, kapag nagkaroon ka ng relasyon sa Lord, yung buhay mo pala, nagkakaroon ng order. Nagkakaroon ng parang organized. Kasi nung hindi ko pa nakilala si Lord, parang ang gulo ng buhay ko. Pero nung nakilala ko si Lord, nagkaroon na ako ng relasyon sa Lord. Unti-unti,
nagkakaroon ng tayo sa buhay. Until now, di po ba? Kaya yun po, no, uh, it's honorable po na maglingkod tayo ng Lord. And it's a privilege po na magkaroon tayo ng relasyon sa Lord. Amen? Amen po ba? And tatlong bagay na, tatlong benefit to having a relationship with God. Ito yung nakita ko by experience na din. Yung ginagawa ko na rin. Ito po yung nakita ko na kailangan din natin na malaman tatlong benefits of having a relationship with God. Yung number one po, privilege of knowing Christ. Ito po yung napaka-importante, no? Na when we have a relationship with God, kailangan nakita mo kailangan mong malaman kung ano yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Kung ano pa yung gagawin ni Kristo sa buhay mo. Privilege of knowing Christ. Sabi po dito sa Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Sabi po dito, but whatever was to my faith, to my profit, I now consider lost for the sake of Christ. Ito yung sabi ni Paul, Apostle Paul. Verse 8, what is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ. Alam niyo po yung buhay kay Paul walang kwenta. Alam niyo po, sabi niya, kapag parang sinasabi niya dito, without Christ we are nothing. Without relationship kay Lord, yung buhay mo, magkakagulo yan. Alam niyo po, ito yung napaka-importante of knowing Christ. Kapag nalalaman mo si Kristo, lalo pang lumalalim yung relasyon mo sa Lord. Lalo pang tumitibay yung foundation mo kay Lord. Alam niyo po, ako, ito testimony din, nung nakilala ko kay Kristo, habang lumalalim yung relasyon ko kay Lord, nakita ko dito, walang tao, walang words na, walang, yung kahit masarap. Masarap yan. Even yung tatay ko yun. Pinag-circuit ako. Bakit nag-iba ka ng religion? Gano'n. Bakit, ganyan. Sabi niya, pinag-circuit ako. And then, dinubugpog pa ako. Dahil pinapalayas ako. Hindi ako pinapag-attend. Sa Jubain. Pero that time, lumalim na po yung relasyon ko. Yun po yung importante mo. Kahit anong sabihin ng iba, kahit anong sabihin nila ng masasakit, hindi natin iiwan sa Lord. Hindi natin iiwanan yung relasyon natin sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? Amen? Type amen po sa ilalim. And then, ito rin po aanin po yung kahit anong recognition ng mundo. Kung di mo naman nakilala si Lord, ito po yung aanin mo yung fame, aanin mo yung kasikatan, aanin mo yung yaman. Diba? Kung hindi mo naman nakilala si Lord. Alam niyo po, walang kwenta lahat yan kapag hindi mo kilala si Lord. Walang kwenta lahat ng achievement natin, yung narating natin, kung hindi mo naman nakilala si Lord. Kaya nga po, ito yung time, ito yung oras para isurrender mo yung buhay mo, yung kasalanan mo kay Lord ngayon na ipasakop natin yung buhay natin kay Lord. Kasi kapag sinurrender mo si Lord sa buhay mo, unti-unti nalalaman mo yung kahalagaan, yung value ng relasyon mo kay Lord. Amen po ba? Amen? Yun po yung una, It's a privilege of knowing Christ. And yung pangalawa po, it's a privilege of serving
Christ. Ito po yung uh, mahalaga din, pinakamahalaga din. The privilege of knowing Christ. Huwag kang, sabi nga, yung paglilingkod natin kay Lord is a privilege yan. Yung paglilingkod natin kay Lord, hindi ko na kwenta yan, hindi binibilang yan. Or, alam niyo po, kapag naglilingkod tayo sa Lord, kailangan wala po tayo ng kailangan. Bakit gano'n? Bakit parang walang nangyayari? Alam niyo po, meron nangyayari. Sa buhay mo, kapag alam mo sa buhay mo, naglilingkod ka kay Lord, walang nangyayari. Meron po. Wala pong pinabayaan si Lord na naglingkod sa Kanya. Alam niyo po, lahat ng naglingkod kay Lord, hindi niya pinabayaan. Kaya po, hindi nasasayang yung paglilingkod natin kay Lord. Hindi nasusukat. Alam niyo po, hindi nasusukat yung paglilingkod natin kay Lord. Because, lifestyle po yun. Magkaroon tayo ng lifestyle na when we serve God, full-heartedly, hindi po yung napipilitan yan. No? Hindi yung, halimbawa, yung matatagal ng Kristiyano, yung mag-devotion ka, hindi yung napipilitan ka lang mag-devotion. Hindi yung napipilitan ka lang i-follow up siya, consolidate siya, i-share siya. Ito that. It's a willingness to our heart. Alam niyo po, kapag naglingkod tayo ng Lord, kailangan buong buo sa puso natin. Amen? Amen po ba? And then, buksan po natin yung Bible natin. Ephesians chapter 3, verse 7 to 8. Sabi po dito na, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace, given me through the working of His power. Although I am less than the least of all God's people, this grace was given me to preach to the Gentile the unsearchable riches of Christ. Kaya po, yun po, alam niyo po, kapag nag-serve tayo, hindi tayo pagkukulangan ng Lord. Kapag nag-serve ka kay Lord, hindi ka pagkukulangan ng Lord. And then, hindi ka niya bababayaan. It's because, yung mga naglilingkod sa Kanya, hindi niya pinapabayaan po. Kaya nga, yun po, it's a privilege of serving Christ na when we serve God, kailangan full-heartedly. Buo po. Hindi po tayo napipilitan. Amen? Amen po ba? And then, sabi dito, si Lord, ito na, napakahalaga nito. Si Lord, pwedeng ibang tao na lang na pinagawa yung ginawa, yung pinapagawa, or sa ibang tao na lang yung ipapagawa niya sa atin. Pwede naman yung kaibigan natin. Pwede naman yung kapatid natin or yung ibang tao. Bakit tayo pa yung pinapagawa ni Lord? Bakit tayo pa yung pinili ni Lord? Bakit pinapagawa pa ni Lord sa atin? It's because pinili po tayo ni Lord. And it's because merong nakikita potential si Lord sa atin. Merong nakikita na anong tin sa atin si Lord. Kaya po pinili po tayo ni Lord. Kaya po naglilingkod po tayo na patuloy ni Lord. Amen? Amen po ba? Kaya po, yung important po dito, yung respond. Mag-respond po tayo sa paglilingkod ni Lord. Ito po yung oras, ito po yung panahon para maging seryoso po tayo sa paglilingkod natin kay Lord. Amen po ba? Kasi maraming tao po ngayon nangangailangan ng Kristo. Maraming tao po ngayon na nanghina. Marami po tayong kasama ngayon na nanghina. And then, yung iba hindi na nakakapag-online service. Yung iba hindi na nagbabasa ng Bible. It's because hindi na natin sila napupuntahan. Kaya po, yung mga kasama ko na nanghina ngayon, ito yung oras para mag-connect tayo or yung on fire natin, painitin natin ulit yung puso natin para ito. Kasi
yung value na pinili po namin, Lord, napaka-importante po. Kaya ikaw na nanonood mo, pinili ka na, Lord. Napaka-importante. Napaka-halaga mo kay Lord. And I pray na mangusap si Lord sa iyo ngayon. Na ito yung oras para maging seryoso tayo sa paglilingkod natin kay Lord. Amen? Amen po ba? And then, number 3 po, yung number 1, privilege of knowing Christ. Number 2, privilege of serving Christ. And then, yung lastly, number 3 po, the privilege of suffering for Christ. Alam niyo po, kung marirecall lang po natin na i-rewind niyo po or i-recall niyo po yung ginawa ni Lord doon sa cross. Yung pain, yung kasakitan, ginawa niya po doon para sa atin. Para magkaroon lang tayo ng eternal na relasyon sa Kanya, para magkaroon lang tayo ng higit na kasiyahan. Yun po yung privilege na we are here, we are safe, and we are serving the Lord. Yun po yung privilege, ito po yung privilege na para makita natin yung important na ginawa ni Lord doon sa cross. Yung namatay siya para sa atin. Buksan po natin yung Bible natin. 1 Peter chapter 4, verse 14 to 16. Sabi po dito, if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. Napakaganda po nun. Kapag inu-insulto ka, dahil lang sa pangalan ng Lord, you are blessed. Alam niyo po, ito yung papatibay sa atin. And then, tuloy ko po, for the spirit of glory, God rests on you. If you suffer, it should not be as a murderer, or a thief, or any other kind of criminal, or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God. Ito po yung huling verse na binasa ko. But alam niyo po, this pandemic or this crisis, hindi pa natatapos yung pandemic. Alam niyo po, marami na pong nangyari this 2020. But alam niyo po, kung titignan niyo, we are blessed, you are still blessed. Kasi safe ka, ligtas ka, walang makakasagot sa inyo. And then, ito rin, nakita ko that kapag ginagawa mo pala yung pinapagawa nila sa inyo, sa atin, we are still blessed. Kasi sinusunod natin siya. Kasi, yun naman talaga yung purpose natin. Yun naman po talaga yung purpose ng relasyon natin sa Lord. To serve Him and to proclaim Him that He is the one and only Lord and Savior. Ito ba? Kaya nga po, right now, I want to tell you, lahat ng nanonood ngayon doon, ito yung importante or benefit to have a relationship with the Lord. Na number 1 privilege of knowing Christ. Ito yung makita natin na when we have a relationship with Christ, kailangan alam mo kung sino si Kristo. And then, number 2, privilege of serving Christ. Hindi po nasusukat yung paglilingkod natin kay Lord. Because, naglilingkod tayo full-heartedly, buo-buo. Wala pong mo. Amen? Amen po ba? And then, privilege of suffering for Christ. Ito yung yung last na sinabi ko. Kapag, ito po yung kailangan kong gawin. Kapag nakikita mo na nanghihina ka, kapag nakikita mo at tinatamad ka ng magpunta, balikan mo lang yung ginawa ni Kristo. Yung ginawa niya para sa iyo. Amen po ba? Yung ginawa niya na
namatay siya para sa iyo. Yung suffering na ginawa niya para sa iyo. And ganoon din sa atin, kapag pinapursige tayo, purihin mo pa rin sa Lord. Kapag iniinsult tayo because of the name of the Lord, we are blessed. We are still blessed. Because hindi tayo yung iniinsulto sa Kristo. Kaya po, yun, no, yung conclusion po dito, right now, go back to our relationship with Lord. Bumalik po tayo kung ano yung ginagawa natin para kay Lord. Yung mga nanghina, yung mga kasama po natin yung nanghina na hindi na nagparamdam. No? Ito po yung oras para ibalik po natin yung relasyon natin kay Lord. Ito po yung oras na para ma-restore yung relasyon natin kay Lord or ma-revive. No? Ito rin yung oras para makita natin yung importansya or yung important of having a relationship with Christ. Having a relationship with the Lord. Amen, amen po ba? Alam niyo po, testimony ko na lang. Dati, ano po yan yung, ito, sa privilege, sabi ko nga, yung dating walang kwento, yung buhay na nagkaroon ng kwento. Dati po, ano yung, wala, nung hindi ko pa nakilala, nung wala pa akong relasyon kay Lord. Hindi ko sukat akalain na makakapagtapos ako. Kasi that time, wala akong balak na makapagtapos ng pag-aaral. And then, ano yun yung, wala akong pangarap. Pero nung merong nag-share sa akin, merong nag-decide sa akin, yung team ko, sinasabi si Jesus, na ito yung kailangan ng si Jesus, to have a relationship with Christ. Yun, unti-unti na nagkaroon ng saysay, nagkaroon ng kwento, yung buhay ko. And nakita ko doon that kapag binabayo mo pala yung relasyon mo kay Lord, ibabayo ka rin ni Lord, iaangat ka rin ni Lord. And yun po alam mo po, sabi doon, dati walang kaplano-plano yung buhay ko. Pero binigyan ni Lord ng plano yung buhay ko. Pero still kapag nagpapatuloy ka pala sa kasalanan, lumalayo or hindi mo bumabagal yung plano ni Lord sa buhay mo. Pero buti na lang yung kanina yung suffering na ginawa ni Lord sa atin. Yung ginawa ni Lord sa atin, doon naman siya para sa atin. Yun yung parang paglilinis yun yung kapag makasalanan ka. Ma-remind ka lang that Jesus finished or tinapos niya lahat yun. Pinagas na lahat ng kasalanan natin. Kaya nga yung kailangan lang natin tanggapin si Lord as Lord and Savior. Paano magkaroon ng relasyon with Lord? I-accept siya as Lord and Savior sa buhay natin. Yung mga first timer po natin ngayon na nanonood, yung mga family po natin na hindi pa nakilala kay Lord, ito yung oras, ito yung time para i-share natin po sila and pag-pray po natin sila to have a relationship with Christ for now. Amen? Amen po ba? And then, yun po yun po yung message po natin ngayon. Very short lang, pero ito po yung importante. Yung ingatan po natin yung relasyon natin sa Panginoon. Because it's a privilege na magkaroon po ito. Ilan lang po yung mga magkakaroon ng ito. Ngayon yung nanonood, mapalad ka. And we are blessed
na meron tayong relasyon ng higit at kapag nagpapatuloy po tayo, lumalalim po ito. Tulad ng relasyon natin sa family natin o sa mga karelasyon natin, lumalalim po ito. Ganun din kay Lord. Kapag nagbibigay po tayo ng oras, ng panahon sa to cultivate to deeper back yung relasyon natin with Lord. Lalo po tayo nag-umiinit, lalo po tayo tumatapang sa paglilingkod natin sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? And then, yun po I pray na meron po kayo nakuha. I pray na merong revelation ng Jesus si Lord sa inyo. Amen? Amen po ba? And sige po mag-pray na po tayo. Let's pray po Panginoon, salamat sa biyaya mo. Salamat that we have a relationship with you, Panginoon. And right now, Panginoon, sinusurrender namin po sa Lord ang lahat. Lord God, ng naisip. Lord God, yung mga pangarap namin, yung mga desire namin, Panginoon, sinusurrender namin sa iyo. Right now, yung buhay namin, Panginoon. Lord, yung nakaraan, Lord God, bakit Panginoon, bakit ganito, sa buhay namin. But Lord, you are still there. You are still, Lord God, kasama ka namin, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Lord God, that we are chosen. It's a privilege, Lord God, to have you, to have a relationship with you, Panginoon. Kaya Lord, napapasalamat namin na hindi ka, Lord God, hindi mo kami pinabayaan. Right now, Lord God, makita namin yung sarili namin naglilingkod sa iyo, Panginoon. Makita namin yung relasyon namin sa iyo, lumalalim, Panginoon. Hindi po namin, Lord God, binabaliwala ng relasyon namin sa iyo. Yung mga basic life namin, yung kailangan namin gawin, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Lord God, gagabayin mo kami, pililit mo kami, Panginoon. Hindi mo kami papabayaan. Thank you, Lord God, for the Sunday, Lord God, for the Sunday's message, Lord God. I pray that there's a revelation, Lord God, na maranasan namin, Lord God. And Lord, salamat for your presence, for your leading us, for the understanding, Panginoon, sa amin. And Lord, salamat din, Lord God, sa family namin, na ibumin namin, idadala namin sa iyo, Panginoon. Especially when we nakilala sa iyo, Panginoon, na-share na namin, Panginoon. Diba sa Lord God, you will pray to God, boldness sa God, to serve you, Lord God, and more maglilingkod kami sa iyo, with all our heart, Lord God, buong buo sa puso namin, Panginoon. Salamat, Lord God, for this day, Lord God, and Lord, we accept you, Lord God, right now, as Lord and Savior. Lord God, yung mga first time na hindi pa nakakilala, Lord, hindi pa rin napasword ng video. Right now, pinatanggap ka namin as Lord and Savior, Panginoon. Tulungan po kami, Lord God, na mag-ibig sa iyo. Tulungan po kami, Lord God, na alin ka ng higit pa, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Kaya salamat, Lord God. We honor you, Lord God, be the center, Lord God, in our life, Lord God, in our family, Lord God, in this church, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Amen po, Hallelujah. Sige po, yung mga nakuha niyo po sa ilalim, meron pong comment na nilagyan sa session. I-comment niyo po yung nakuha niyo before kayo mag-read po. Before niyo i-read yung ano niyo. I-comment niyo po sa ilalim yung nakuha niyo, yung revelation. Before tayo po mag-end, I want to share you yung pagbibigay po natin, yung tithes and offering po natin, huwag po natin kalilitan. Ito po yung napaka-importante po yung tithes and offering. Alam niyo po, wala po sa Bible yung nagkunan. Wala po sa Bible na nagbigay sila
pero nagpunan sila kayo. Hindi po. Lahat po na nagbibigay kay Lord, hindi po siya pinagpupulan. Hindi po ito pinapabigyan. Ang sabi po sa Malakay, Trinidad, ano po, challenge po ni Lord, challenge po tayo ni Lord na magbigay ng ika po natin at yung offering natin. Alam niyo po, lahat ng nagbibigay kay Lord, hindi niya pinapabayaan. Yun po yung promise ko po sa inyo. Yung mga giver, hindi po pinapabayaan ni Lord. And yung Gcash po natin ngayon, makikita niyo po sa live stream po natin. Ano nyo lang po, isend niyo po yan sa Gcash natin, yung mga cancel ng pwede natin. Or, punta po kayo dito sa church, sa barangay paano pang malapit ang tulog. Yung mga gusto ko pag-ibig na lang po, ibigay nyo na lang po. May ating email na po. Meron din pong contact number dyan. Meron po pong contact number dyan po. Kaya lang, tingin nyo. Yun po na, huwag po natin galimutan po yun. Kasi, ninanakaw po natin yung sunod. Kasi kapag binibigay ika-ani, ay ika-sampu po natin na sweldo po, 10% po natin. Kaya yun po yung ano po natin yun, pinagpalang Sunday po, pinagpalang linggo po sa ating lahat. Naway safe kayo, naway ligtas po kayo at huwag po kayo magkasakit. Kaya salamat sa umaga nito na sa mga nanonood, sa Baguio, sa family po natin dito sa Pampanga. And sa iba pong lugar, hindi ko na po kayo magpapanggit. Kasi po, hindi ko ito yung kaya pinagpalang umaga po, salamat po sa mga nanonood and God bless po sa inyo. And yun po, I pray na magpatuloy po tayo. God bless po sa inyo.